Bukod ho kay Inday Sara Duterte, mga kababayan, aba, may nag-second demotion, no? Si Bongo, dahil si Bongo din daw po, mga kababayan, ay nakikisimpatya sa ating Vice Presidente, kay VP Sara Duterte. Nakikisimpatya po. Bakit ho? Sabi ni Bongo, naintindihan kita kasi ako din binawasan na ng security. No? Tinanggalan na din ako ng security. Although hindi man po lahat, pero binawasan. Tingin ko naman kay Senator Bongo, hindi naman kailangan ng napakarami. Mukhang wala namang banta sa buhay ni Senator Bongo. Ano po? Oh. So, nag-iiyak. Bakit nag-iiyakan itong mga ito? Ba't nag-iiyakan itong mga ito? So, nakikita ko mukhang napakabait na tao ni Senator Bongo para maglagay pa ng sandamakmak na security. Kung meron dyan na natitira, panigurado naman po ako. Hindi katitirhan o hindi iilan lang ang ititira sa iyo ng PNP o kung sino man ang nagbawas nang hindi magiging siguro kung ang seguridad mo ay kumbaga manganganib. Panigurado ko, mga kababayan, yung mga numero na itinira sa kanila, pihado po. Kagaya nung kay BP Sara, 300 plus pa din po yung itinira, mga kababayan. Panigurado ko, sila ay kayang ipagtanggol ng numero na yan. No? Madami pa din po yan. Kaso, pinapalala po ng kampo nila. Pinagmumukhang kaawa-awa sila. Pinagmumukhang aping-api po sila, mga kababayan. Yun. Bakit kaya, no? Siguro, nararamdaman nila na doon sa mga ginawang maisog nila, doon sa ginawang mga mautog nila, mga bossing, tinabangan ang taong bayan. Nawalan ng gana ang taong bayan sa kanila. Ngayon, dumako sila o pumunta sila sa punto na, naku, kailangan mabawi natin ang taong bayan. Kailangan bumalik sa atin ang taong bayan. Magpaawa kaya tayo? Magdrama kaya tayo? Oh, yan. Kung ang gawin kaya natin, kunyari, kawawang-kawawa tayo. So, yan po ang mga nakikita ko, mga bossing, sa strategy nila ngayon. Kasi masyado silang masyado po silang inayawan ng taong bayan. Simula po nung nag-umpisa yung maisog Simula po nung nagsasalita ang dating Pangulong Duterte na si Bongbong Marcos ay bangag daw po. Simula nung merong mga inilalabas na video na nagpupulboron daw po ang Pangulong Bongbong Marcos, which is, makita nyo naman po ang layo sa katotohanan. Makita nyo naman po, miski po yung mga kakamping, sinasabi, mahina na lang ang utak ng mga taong magsasabi na totoo yan Di ho ba, mga kababayan? Sino ba yung mga naniniwala ho doon sa video na yon? Kayo na ho magsabi. Huwag niyo sabihin mga OTAP supporters, ha? Mami Terry, shoutout po sa inyo. Di ho ba, mga kababayan? Simula nung mga pinaggagawa ho nila yon, mga bossing, ay wala na. Olats na. No? Humina na ho, nang humina ang maisog nila. Kung dati ho, Liwasan Bonifacio, yung mga unang maisog nila, puno! Ngayon po, mga basketball court na nirerentahan nila, bungal-bungal pa ho yung yung lugar Hindi pa ho mapunuan doon sa maisog nila Kaya siguro naisip na nila, hindi ubra tong paninira natin. Diyan na ho natalo dati. Yung mga senador, yung mga kandidato, ng mga kakamping. Dahil ang naging strategy nila ni Guanzon, sa pangunguna ni Guanzon, manira ho
ng ibang politiko. Hindi narinig kung ano yung kanilang mga plataforma de gobyerno. Ang narinig lang ho doon sa kanilang mga campaign rally si Bongbong Marcos bangag. May Coca-Cola, nandoon sila kung sino-sino man, may hawak na Coke, kung ano. Puro paninira ho. Kung narinig siguro yung kanilang plataforma nung panahon na yon, yung ibang mga senador sa kanila, maaaring pumasok. Kaso, ang mga DDS, hindi po natuto. Paninira ang ginawa. Kaya ganyan din po ang nangyari, mga kababayan. Di ba? Kaya ngayon, change plan tayo. Magpaawa naman tayo. Di ba? Ayos, di ba, mga kababayan? Anyway, huling topic natin, ICC, mga bossing. Solicitor General Menardo Guevara, mga kababayan. Doon sa interview niya, kumpirmado ho na nakikipag-usap na po ang International Criminal Court sa ating gobyerno, mga bossing. Nako po. Yung mga mga OTAP supporters, mga Duterte supporters, may langaw. Milipad. Nilalangaw yung live natin, mga kababayan. Yung mga OTAP supporters po, mga kababayan, umpisang nag-iyakan yan nung naglabas, si Senator Antonio Trillanes nung mga buwan na kung kailan daw po posibleng iserve yung warrant of arrest ng ICC kay dating Pangulong Duterte, kay Bato de la Rosa, sa Vice Presidente, kay Bongo, kay diyan sa mga yan. Nag-iyakan na po yung mga yan, mga bossing. Sabi, wala naman. Hindi naman totoo yung sinasabi ni Antonio Trillanes na yan. Si Trilliling, puro ganyan lang yan. Pero, mas tumibay ito nung nag-post si Bato de la Rosa. Nag-post doon sa kumpare niya o kaibigan niyang pulis na sabi? Tinulungan kita na manatili sa iyong pwesto kasi gusto kang palitan ng dating Pangulong Duterte. Tapos ngayon, ikaw ay nakikipag-ugnayan sa ICC laban sa amin. So doon na po tumibay yan, mga kababayan. Last week,